Ngayon ay pag-usapan natin kung gaano kayaman si Andrew E. ngayon at ating alamin ang nakaka-inspire nitong buhay. Pag-usapan natin sa video na ito ang tinatawag na King of Pinoy Rap na si Andrew E. Malalaman mo dito kung gaano siya kayaman ngayon, pero bago yan, isang kalaman lang patungkol sa kanyang buhay simula noong pagkabata hanggang kung ano ang nabot niya ngayon na siguradong hahanga ka sa kanyang pagkatao. Alamin rin natin kung bakit siya nakulong noon. Si Andrew E. ay pinanganak noong July 13, 1967 sa lugar kung saan namulat ang kanyang kaisipan, sa Don Gallo, Parañaque. Siya ay may buong pangalan na Andrew Ford Valentino Espiritu. At saan ba kinuha ang kanyang pangalan? Ang pangalang Andrew ay galing sa isang apostol na si Saint Andrew at Ford naman ay galing sa mayamang negosyante na si Henry Ford na presidente ng Ford Motor Company. Ang Valentino naman ay isang Italian dahil nahilig umano ang kanyang ina sa banyagang palabas noon. Ayon sa kanya, mahirap lang sila noon pero makulay ang kanyang buhay. Ang kanyang ina ay isang mananahi habang ang kanyang ama ay isang barbero. Pero dati umano itong seaman kaya lang ay nagkaroon ito ng isang aksidente sa barko noong 1989 kaya umuwi ito. Pero ang kanyang lolo at lola, mga magulang ng kanyang ina, ay may kaya sa buhay at kilala bilang tagagawa ng handicrafts at isa sila sa supplier ng Tesoros Handicrafts. Sa edad na 7 taong gulang, tuwing weekends ay nandoon siya sa bahay ng kanyang lolo at lola upang tumulong sa negosyo at natutunan niya ang pagsalansa ng mga sige. Hanggang sa siya ay nag-9 na taong gulang na, natuto naman siyang magtalastas ng balat ng sawa at buwaya upang gawing sapatos, pitaka at iba pa. At nung tinanong siya kung magkano ang kanyang sahod, ang sabi niya ay wala. Pinapakain lang siya ng paborito niyang ulam at masarap na merienda. Minsan ay nagbabantay naman siya sa barbershop ng kanyang ama. Siya ang tagalista kung ilan ang nagugupitan ng mga barbero at ang sahod niya ay nililibre siya ng kanyang ama kapag sarado na sila sa isang masarap na tapahan sa lugar na Don Gallo sa Parañaque na may pangalang Matis. At sa panahong ding iyon ay nahilig na sa musika si Andrew. Sabi niya ay mayroong siyang jukebox malapit sa lugar nila noon at dahil unang apo siya ay naging spoiled sa kanyang lola. Kaya kapag nanghingi siya ng pera na pang jukebox, agad siyang binibigyan. Ang isang kantang paborito niyang pinapatugtog ay ang Skyline Pigeons ni Elton John. Noong nag-10 taon na siya ay mas lalo siyang napamahal sa musika. Nung lumabas ang Pinoy rap music ni Mike Hanapol na laki sa layaw ay naging inspirasyon na rin ang grupong Commodores, The Jacksons 5 at si Michael Jackson nung nag-solo na ito. Kaya noong naging teenager siya ay marami siyang natutunan sa musika sa pamamagitan lamang ng pakikinig ng iba't ibang genre. Noong 1992 ay nagsimula na itong magtrabaho bilang DJ sa isang mobile company at nasa 100 pesos ang kanyang sahod. Dito rin siya nasanay ng gusto na mag-perform sa maraming tao. Taong 1987 naman ang maunang disco at una siyang nagtrabaho sa Stargazer Disco pagkatapos ng Zigzag Disco bago lumipat sa Rumors. Naging paboritong DJ na noon si Andrew ng mga customers at laging napupuno kung saan siya nagde-DJ. Habang tumatagal ay lumalaki rin ang kanyang sahod kaya kung sinong disco ang may malaking bayad doon siya magpa-perform. Kaya noong 1988 tinawagan siya upang magtrabaho sa Euphoria, isang high-end disco sa Makati na pagmamay-ari ng mayamang negosyante na si Enrique Sobel at mga bigating mga kliyente nila doon. Sabi pa nga niya kung mayayaman ang kliyente niya sa disco, mas ubod ng yaman ng kliyente niya sa Euphoria. Ang Euphoria kasi noon ang may pinakamahal na entrance ng disco dito sa Pilipinas. Ito ay may 500 pesos na entrance. Sobrang laki na niya noon. Sa Euphoria kasi nagdidisco ang mga nagtatrabaho sa embassy, mga anak ng mayayamang negosyante at mga sikat na artista kagaya ni Rufa Gutierrez, Aiko Melendez at marami pang iba. Ayon pa nga kay Andrew, tuwing weekend ay nagpupunta sina Rufa doon at galante itong kapag nagre-request ng paborito niyang kanta. Siya ay bibigyan ng 500 pesos at paghahati-hatian nila ito ng kasama niyang DJ. Kung sino kasi ang nagre-request ng kanta ay nagbibigay ito ng 100 hanggang 500 pesos. Doon din nakita ni Andrew kung paano magsaya ang mga artista. Sabi niya sa sarili, ang sarap palang maging artista. Dito rin niya unang ginamit ang pangalang Andrew E. Nasa 2,800 pesos ang kanyang sahod sa Euphoria at may kaltas itong 50 pesos kapag nagkaroon siya ng penalty.
Ang penalty ay kapag nagsialisa ng mga tao o nadismaya sa tinugtog nilang kanta. Sa loob ng 3 taon ni Andrew sa Euphoria ay 1 beses lamang siya nagkaroon ng penalty. At ang big time penalty ay noong nag-rap siya at hindi nagustuhan ng mga tao ang rap niya na humanap ka ng pangit. Ang mga tao ay nagsialisan sa dance floor na puno na sana. Dahil doon ay nagkaroon siya ng malaking penalty na 1,000 pesos. Bakit ba nagsialisan ng mga tao? Sa panahong iyon kasi ay hindi pa popular ang rap sa ating bansa, kaya nanibago sila sa kanta ni Andrew na natutunan niya sa isang kaibigan. Taong 1984 nang magkaroon ng Black America na kaibigan si Andrew mula sa Clark, Pampanga at sa kanya niya natutunan ang pagrarap. Taong 1985 nang gumaling na siyang mag-rap at tinais niyang gawing hanap buhay ang pagrarap, kaya gumawa siya ng mga lyrics. Kaya lang hindi ganoon kadali kay Andrew dahil hindi siya naiangat nito noong nagrarap na siya. Kaya binigyan niya ng palugit ang kanyang sarili na kapag wala pa rin nangyari sa pangarap niya hanggang taong 1990 o sa loob ng 5 taon ay iiwan na niya ang pagrarap at magtatrabaho na lamang sa Makati. Gusto kasi ni Andrew na maiangat ang kanyang buhay dahil hindi naman sapat ang kanyang kinikita sa pagde-DJ, kaya siya ay nangarap na maging artist. Hindi rin kasi siya nakapagtapos ng pag-aaral kaya yun lang talaga ang inaasa niya para maiangat ang kanyang buhay. Taong 1990 nang maghanap ng mga bagong artist ang Viva Records. Buti na lamang ay suki sa disco ang anak na babae ni Ramon Jacinto na narinig ang pagrarap ni Andrew at nagustuhan niya ang estilo ng kanyang musika. Kaya nirekomenda niya sa kanyang ama upang ipakilala kay Vic Del Rosario ng Viva Records. Kaya pinapuntahan ng kanilang staff si Andrew at hiningi ang kanyang demo tape upang mapakinggan. Naglalaman sa kanyang demo tape ang kantang Humanap Ka ng Pangit, Mas Gusto Mo Siya at Biniberot Siya. Ngunit sa panahong iyon ay sumuko na sa pagrarap si Andrew dahil wala naman daw nangyayari at hindi rin siya umasa na magugustuhan nila ang gawa niyang kanta. Sa panahong iyon din nagkaroon ng malaking pagsubok si Andrew nang mapagbintangan siyang naka-hit and run. Ipinagtanggol niya ang sarili at pinaliwanag na hindi siya ang may gawa. Dahil ang oras ng pangyayari ay nagtatrabaho siya at ipinakita niya ang kanyang time card pero hindi pa rin siya pinaniniwalaan at hiningian pa ng danyos nang naaksidente sa halagang 90,000 pesos. Pero wala siyang ganoong kalaking pera kaya lubos na ng problema ang kanyang pamilya dahil kung hindi siya makakapagbayad ay makukulong siya. Mabuti na lang isang araw may dumating na sulat sa kanya galing Viva Records na bibilhin nila ang kantang nasa demo tape nila sa halagang 90,000 pesos. Kaya sobra saya niya dahil nagustuhan nila ang ginawa niyang kanta at nabayaran niya rin agad ang hinihingi ng biktima kaya hindi siya nakulong. Hindi niya rin inaasahan sa taong iyon na akala niyang wala na siyang pag-asang maging isang ganap na rapper ay nabigyan ng malaking pag-asa nung kinuha siya ng taong ding iyon mismo, 1990 ng Viva Records. At sa taong ding iyon ay nabuhay ang Pinoy rap dito sa ating bansa nung ipinalabas ang kanyang awiting Humanap Ka ng Pangit, Easy Ba Tayo Dyan at Huwag Kang Gamol hanggang sa binansagang si Andrew E. na King of Pinoy Rap. Bago nakapasok si Andrew sa pag-aartista, isang pangalang Francis Magalona ang nag-impluwensya sa kanya na pangarapin ang pag-aartista. Silang dalawa ay naging magkaibigan simula pa noong 1985 dahil parehas sila ng genre ng musika. Kahit sobrang laki ng pasasalamat ni Andrew E. kay Francis M. dahil sa mga narating niya ngayon. Hindi lang sa pagrarap sumikat si Andrew E. dahil ang kanta niyang Humanap Ka ng Pangit ay ginawa ng pelikula at isa siya sa bida noong 1991. At simula 1991 hanggang 2003 ay wala nang tigil siyang gumagawa ng mga pelikula. Bawat taon ay nakakagawa siya ng 3 hanggang 4 na pelikula. Masasabi mo talagang sobrang sipag ni Andrew sa kanyang trabaho dahil hindi biro ang magkaroon ng 3 o 4 na pelikula kada taon sa loob ng mahigit isang dekada. Ngunit isang dekada din siyang namahinga sa pelikula at bumalik lang noong 2013 sa pelikulang Raketeros at nasundan noong 2019 sa pelikulang Sangganot Sangganot Sanggwapo, Pacboys Takusit 2020, Sangganot Sanggwapo Part 2 at Mang Jose noong 2021 at patuloy pa rin siyang gumagawa ng pelikula. Nakagawa rin siya ng napakaraming kanta na hanggang ngayon ay pinapakinggan pa rin ang kanyang mga awitin. Si Andrew E. nagkaroon rin ng sariling pamilya. Siya ay ikinasal kay Maylene Spirito noong March 2009 at biniyayaan sila ng 3 anak. Sa mahigit 2 dekada niya sa showbiz at napakasipag na artista kaya maraming nagawa, kaya isa talaga siya sa mayamang artista. Ayon sa isang website na whatsthenetwork.com,
Ang kanyang estimated net worth ay nasa $50 million o nasa 250 million pesos. Yan ay ayon sa website na nabanggit. Isang dating mahirap na nangarap ng malaki at nagsumikap kaya yumaman ng gusto si Andrew E. ngayon. Siya ay mayroong bahay sa isang exclusive subdivision at mayroon rin siyang mansyon sa Boracay. Meron din siyang mga negosyo katulad ng restaurant na makikita sa Boracay. Siya rin ang may-ari ng Donggalo Records na nagpuproduce ng mga rap songs. Siya rin ang kauna-unang Pinoy na nakabili ng share sa Facebook kaya isa siya sa may-ari ng Facebook. Tungkol naman sa mga sasakyan, hindi mahilig si Andrew sa mga sasakyan. May napabalitang mayroon umano siyang Ferrari ngunit ayon sa kanya, yun ay regalo sa kanya ng kanyang ninong. Ang kinahihiligan ni Andrew ay ang pangongolekta ng mga NBA cards, mga rare na mga laruan at mga bihirang comics. Ang isa sa pinakamahal niya na koleksyon ay maabot na ang halaga sa 50 million pesos. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamangang topic ngayon? Na-inspire ka ba sa kwento ng buhay ni Andrew E? Isa ka ba sa ninais ding maging isang sikat na rapper o maging mahusay sa larangan na nais mong tahakin? Antayin kong sagot mo sa comment section. Huwag mong kakalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.